Answers well, the X-Borg and the Bruno. Kahit sabihin natin may heavy commitment that can come out from either the X-Borg, the Kaja, or the Baksha. Ang problema kasi, yung mga damage dealer na kailangan lumapit, kayang i-zone ni Farsan. Nandun sila sa loob ng zone ni Doc Ribo. This round 2 of Omega versus Blacklist International. Ang kwento ng round 1 ay nag-inode ng Blacklist ang Omega. This time, nag-adjust ang Omega. Kukuha sila ng aksyon na lineup. Nilis si Renny J. Sabi niya, tulungan na kita, pre. Bait ni Renny J ito na. Grabe, kinantapan niya yan. I got pitches. Georgia. Okay, here we go. Let's get back into the matchup. Nagkabatian dito si Andoryu at si Sensui. And feeling ko, gets na Omega eh. Ayaw na ng mga kabarangay yung drive-by meta eh. Teka, pigilan nyo nga yung gumugulong-gulong na yan. Sayang kasi yung sayang yung bayanihan kung passive eh. Kaya nga bayanihan dapat yun eh. Aggressive, kumbaga. Si Sensui kasi parang magda-drive-by tapos magsa-survey lang. Oo. Sir, kamusta kayo dyan, sir? Men, yan yung ayaw ng mga kabarangay, yung eat and run. Ayaw nila yan. Hindi ka ba makikisama? Hindi makikisama dyan. Kakaiba yung emblem dito ni Kelra. Pure penetration. And usually yung Bruno, marami nagsabi, wala masyadong may kaya deep sa lane na to. Pero pag magaling yung Brody, it's still the same story. Lamang na lamang sa lane yung Brody versus the Bruno. Madadaan mo kasi sa poke eh. Bye-bye! Round 2, Ube Express! And that's gonna be first blood. Bibigay ni Sensui kay Edward at mabubuhay pa! Ang bagong jungler na Blacklist! Oh man, in partida ba hindi pa tumama yung stun niya? Mas tumama yung stun niya doon sa canon. Oo, pero sabi kasi ni Edward, pre, sinunod ko na yung lechon, may hain dito, kain ka. Nice first blood. Magmumula muli sa Blacklist International. Hit and run nga talaga. Hit and run talaga eh. Ano talaga, ito yung... Wala, hit and run talaga, boss. Dito mabuburo yung barangay, kaya ganito yung laro eh. First turtle is up, hihilahin ng Omega. Andoryu may slight advantage. Bantayan natin si Chaknu, wala pa siyang level 4, so wala pa yung innate advantage nila sa teamfight. Papasok naman, last insanity, mabubuon kay Chaknu! Ang sagot! Feather Airstrike. Right now, wala nang armor si Edward. Papabagsakin ni Ryota. Kakascore niya lang ng level 4. Mapapush back. Small victory for the barangay. Uy, ibig sabihin, nakakuha ng kill yung Omega dun. Yun yung first team fight sa totoong team fight sa laban na to. At Kelra, Oheb, arahan. Sabi ni Kelra, kaya ko sana yun. Kaso full stacks lang. Full stacks lang eh. May fatal kasi, tapos may tenacity rin. Oo. Meanwhile, nandito si Chaknu sa bandang top lane. Parang ito ata nga talaga yung mga hero ni Chaknu, no? Hindi pwede yung mga passive-passive. Hindi pwede nag-aantay. Hindi pwede nag-aantay. Dapat siya yung mauna. Chaknu yan eh. Dapat yung yung hero niya, ginugulo ka lagi. Siya dapat ang titingin talaga. Napalalim yata si Sensui. Masuspot dito ni Kelra at ni Andoryu. Pero tingnan mo yung Blacklist ang pumuporma. Renny J, ang lalim na hinahanap. Ang Filipino Savage, Andoryu less than half health, binato ni Haji. Chaknu with the heavy spin. Saka pupunta rin na siya na. Pin down na nga, mag-flicker out. Boy pa ang Hitman. Nice flicker out mula kay Renny J. A failed attempt para kay Chaknu. Ribo sumusunod pero wala siyang ultimate dito. Walang pero destruction. Sensui though in the middle lane. Papasok si Andoryu, mananock up. Kulang ng damage output. Medyo makunat yung dalawa dito. Okay. Pansin ko lang sa laban na to parang nire-respeto na ng Blacklist International yung counter-initiate. Nagme-make sense itong Akai pick ng side ng Omega. Kasi every time na mag-initiate ang side ng Blacklist, merong ikot, merong heavy spin. Para gumulo talaga lahat. May pang-distract. Yung Smart Omega sa gusto mangyari ng Blacklist International. Kahit mag-ultimate bonding experience ka, alam mo yung nagta-dance practice kayo, may kumukuha ng speaker. Teka lang 2v1 sa may bandang taas. Ryota hammering down onto Edward. Ipapapa ang kanyang Firaga armor. Pero atapang tao si Legend Zero. Men, ngayon ko lang napansin, based on what you talked about, heavy spin! Nice flicker out. Flicker out si Oheb, pero ang call ng Blacklist, laban muna. Feathered airstrike mula kay The Doctor and Mystic Gush sa mukha, buhay pa! Si Doc Ribo, Kelra, point blank, torn apart memory, Omega gets another! Kakaiba yung nangyaring micromechanics doon. Si Oheb nakalabas, nakapag-flicker out. Pero si Haji din, na-cancel niya yung feathered airstrike pero hindi niya inaasahan yung stacks na nanggagaling mula kay Kelra and harap-harapan nga nag-torn apart memory. Teka lang, si Chaknu sacrifice sa sarili niya para i-save si Kelra. Sabi ni Kelra, laban lang! May shield niya yun, ang nag-iisang. Uy, grabe! grabe! Sa may baba! And then, torn apart memory ka! Munti ka na si Oheb at si Renny J. Naghahanap pa si Kelra ng damage.
Pero wala, makakauwi si Oheb unless, wait lang may backup si Andoryu coming in from the top. And there's a taunt. Ribo. Meron na feathered airstrike. Abangan. And there it is. Sensui, konti na lang. Andoryu na. Oh! Haji! Free hits! Mystic Gush sa mukha. Andoryu will take down Sensui. 1-for-1 trade. Non-stop action para sa laban na to, and even Kelra getting the bottom lane tower. I could definitely say that was a space for the gold standard that created, na ginawa ng Omega. Kelra outplaying 3, hindi lang full stacks yun, buti ka mo, 3 stacks lang para doon sa 3. Doon mo nakita na yung asim ni Kelra nagme-make sense. But then again, kailangan mo ring respetuhin yung ginagawa ng Blacklist. Tinatapatan nila yung aggression dito ng Omega. Bilang na bilang kasi ni Kelra kanina yung mga skills, yung mga pwedeng gawin ng Blacklist International. And at that time, sabi niya, wala naman na kayong gagawin eh. Kahit magpakita kayo rito, 3 kayo, para kayong mga bystander na minarkahan lang nung Brody. Pero ang ganda rin nung outfit na ginawa ni Haji kay Ribo. Sabi niya, Doc, huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan, Doc. May mga mechanics din kami. Doc, nung season 1 ka, season 2 ako. Halos magkabatch din tayo, Doc. Doc, bawal tumambay dyan. Bawal tumambay, may mansanas ako. Nagpapalitan lang sila ni Haji, no? Pag nauna si Doc, lamang si Haji. Pag nauna si Haji, lamang si Doc. Kaya pala binate yung Farsa. Sabi niya, Haji, kaya ko yan. Teka lang non-stop action nga ang nangyari dito. Heavy spin from Chakno. Tinanay niyang i-disperse. Hinila naman ni Renajay. Pero there's strike coming in. Sensui still here. Stacks on to the Filipino Savage. Unang babagsak si Chakno. Mystic Gush nagamit na nga. Jungler for a roamer. Ryota susunod niya. Kelra naghahanap pa. Dito sa may bandang baba. There's a knock-up from Andoryu forcing out. Edward, no more for nag-armor. Wala ng stacks. There's the knock-up. Cyclone Eye, mas save pa siya. Andoryu? Looking for damage. Walang pantapos ang Omega. 2-for-1 situation. That's a 2-for-1 situation. Pero nakita mo yung difference ng game number 1. Kaya, Kasi yung Blacklist International, hindi na sila basta-basta makapagsugod ng todo. This time may pangsagot ng Omega. at this point, overwhelming yung damage output sa site na magkabilang kupunan. Ang meron dito, ang Smart Omega ay yung long range again na nanggagaling kay Ribo, pati na rin yung Thorn Apart Memory at pati yung panggugulo ng heavy spin. Pero meron kasi ang Blacklist International dito, yung parang landi effect na sige, subukan mo, lapitan mo ako kasi nandiyan yung slow. Nandiyan yung slow, 'di ba? Nandiyan yung slow mula kay Edward kapag hindi pa full batteries yung kanyang first kill. And of course, meron din Ice Queen 1, pero si Oib sa may top lane. Here we go, Turtle take, sabay heavy spin sa ilalim ng tier 1 turret sa may bandang taas. Hindi nila matapos, hindi nila mapatay si Oheb, buhay pa. Last time ni Edward, papasabugin si Chakno. Si Kera naman nagsusunod na, pero mauna si Dog. Edward goes down, fade away, turn apart memory from Kelra. Pero mababawian ni Sensui. 3-for-1 ang palitan, blacklist ang lamang. At nabuhay pa si Oheb dito. Sa kanya nagsimula yung laban na yon. Siya yung tinarget sa laban na yon. Andoyo Pulado na, penalty zone. Atoyar! Papasok dito, hammer! Oheb buhay pa rin! Pero papasabugin siya dito ni Ryota. Tibi-tibi. And there's the pull, there's the gush, combo-wombo, Haji and Ryota! Renajay. Haji combo! Sa may taas naman, Andoryu, boy pa. Sensui, mapapunish ba siya dito? The answer is yes, sobrang tagal ng teamfight na yon. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ko alam sinong lamang. Hindi ko na rin malaman sino yung lamang. Kasi namatay na yung mga namatay. Tapos, hindi pa tapos, bumalik na buhay na. Nag-round 2 na. Nag-round 2 na yung laban. Ganon ka-action yung laban na to. Guys, para tayong bumalik ng MPL Season 7. 8 minutes, 17 kills, 2 kills per minute. Ang galing mo mag-mat, Midnight. Yun na lang yung kinain ng utak ko eh. Hindi. Yun na lang. It's verse after verse after verse para sa bawat kupunan. Kumbaga sa boxing, pwedeng abot round 12, tabla yung score eh. Pero ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, medyo lamang talaga yung Blacklist International kapag mga ganong klaseng engages. Kasi napakahirap mag-disengage from Smart Omega. Mapapa-full commit ka talaga, mapapalabang ka. Kasi wala kang choice. Kasi kapag naalaban mo yung Gord tsaka yung X-Borg, lumalagkit eh. May Ice Queen 1 kasi silang dalawa eh. May sync ngayon yung Haji, Renny G o Haji? Bala na kayo. May Pwede pareho eh. May duo eh. May bagong kaduo si Haji eh. Basta importante dito for the side of Smart Omega,
ay may pansagot sila doon sa prolonged team fight kasi nai-slow down sila. Conceal play with the flicker, heavy spin, ma-isolate si Sensui. At dadaganan siya dito pero siya ay makaka-dash out. Renny Ang J! daming ginamit na ult. Renny J with the pull! Si Doc Ribo, ang perfect target! Plus the Mystic Dash, penalty zone sa apat ni Ryota. Sensui buhay pa, Andorio naghahanap ng magandang taunt. And magandang Appraiser's Rat down goes Sensui. Papabagsak siya dito ni Kelra. Andorio, bong! Buhay pa si Heb! Pero one hit lang! Kay Andorio, Sensui, wala na pala. 2 for 1 ang palitan. Lord, boy pa. 4v3. Edward? Kaya to. Edward, wala na pirag armor. Apelt ang Lord this time. Pero si Andorio ay buhay pa. 10 seconds on the retribution. Nandito din si Renny J. At si Chakno mahila dito. Mapapama kanya immortality. Haji, bantayan for the stuns. Andorio masasecure ang Lord. Mystic Gosh one more time. Chakno final down. Isa pang penalty zone. Edward, mapapapa kanyang immortality dito. The delay damage from the penalty zone from the Terizla. Pero pagka-spawn niya, meron ulit siyang pirag armor. Worth trade though. Omega back on top. Nakakahingal ang laban na to, ladies and gentlemen. Midnight. Ang daming nangyari. 21 minutes, ay 10 minutes, 11 minutes, Parang 30 9, minutes 12, 21 times 2. Yun ang ulit kinain ng utak ko. De, pero grabe, ito yung masasabi ko, yung mastery ng Smart Omega dun sa kanilang hitbox, kung saan nag-exist yung barangay. Doon lang sila naglalaro, hindi sila nag-overextend, hindi nila pinipilit yung backline kapag hindi nila abot. Kaya naman maximize nila yung presence ni Andorio, ni Chakno, pati na rin ni Ryota. Tsaka pansin ko, parang walang takot yung Omega dito mag-risk ng mga skill na kahit na ang lalayo ng hitbox. Parang, like for example, Chakno, willing siyang i-spend yung flicker kahit na napakalayo pa nung heavy spin para lang mahuli agad yung Blacklist International. Kahit yung concilio, gagamitin agad nila eh. Kasi alam nila na dahil sa style ng play ng both lineups, alam nilang tatagal yung teamfight. Alam nila, tapos agad yung cooldown, makaka-click ulit sila. We spend all that cash eh. Parang walang tipid-tipid ng meter. Make it rain. Oo, make it rain. Kasi sa perspective ng Smart Omega, ba't ka magtitipid? Nagko-cooldown naman yan. Eh, ang hitbox natin, ganito kalaki. Ganito kalawak. Let's look at that instant replay. Ito yung penalty zone ni Ryota. Napakalupit nung kanyang pagpasok dito. And hindi pwedeng palaganto basta-basta ng Blacklist International. Kasi once na mag-group up ka, abot ka din nung mga crowd control ni Andorio. And unfortunately for Oheb, naabot nga siya. Dagdag mo pa dyan yung AoE damage output din ni Kelra. Kasi unlike a Bruno, na kailangan dikit-dikit kayo para tamaan kayo ng mga bola. Kahit mag-spread out kayo sa harap ng Brody, basta may torn apart memory, kaya kayo labanan yan. Totoong laban na ata to. Nagkalapagan rin ng ult, Andorio, napakadaming stacks, pero buhay pa siya. Last insanity ni Edward. Mapapunish ang overcommittal moves ng Omega. Yun, one for none. May mga ganun na napapunish ang Blacklist International. Punish ang dahilan kung ba't nakakakill ang Blacklist International dito. Pero it is clear na for the last 3 to 4 team fights, Omega ang nagdidikta ng laban. Sila nagsisimula ng laban. Sila yung naghahamon eh. Yeah. Ang dilemma kasi doon is, again, hindi naman ready lumaban yung Smart Omega. And kapag umapa ka din kasi sa territory ng Blacklist International, again, malaking problema yung mga Ice Queen Wand kasi may hihirapan ka mag-disengage. And at that time, hindi willing mag-commit ng spell sa Smart Omega kasi hindi naman malaking objective eh. Purple lang naman yun eh. Teka lang, na-face check ni Sensui. Ang boost na may apat. Papasok si Renny J. Divine Judgment sa isa. Heavy spin ni Isolate Chakno. Isa na namang penalty zone. Na bongga ang pinasok ni Ryota, forcing out a last insanity from Edward. Alright, technical knockout ng mga Omega doon, pero walang namatay. Pero yung Lord, yung pwesto sa Lord, super important na to for Smart Omega. Pwede nilang i-rush yung Lord dito. Aabot naman, however, si Sensui. Pero baka nakaharang kagad ng Smart Omega. Apat ang walang may ulti sa side ng Blacklist International at sa side ng Omega. Importante itong mga ultimates na to. Walang Divine Judgment. Meron ng ultimate si Ribo. May ultimate na si Edward. Si Sensui, meron din! Mystic Gosh already, plus the Feathered Airstrike at mga stacks. And there's the Appraiser shot. Pero unang babagsak si Chakno na trade out. Shutdown kay Haji. Panoorin natin dito, ang daming nangyayari sa may bush na ito. Oheb. No, na-shutdown si Ryota. Edward! Buhay pa! Edward, true damage to, ladies and gentlemen. Kelra buhay pa. Renegade shutdown. Patay lang si Edward. Double kill for Andorio. Kanino napunta? Yung Lord, Kai Sensui. Blacklist International 3 for 3 trade. Sino pa ang nanalo sa Lord take? It's the Sensui instincts para doon sa nangyaring team fight. Ang daming nangyari, nagkagulo na, nag-ready na lahat, namula na lahat. Pero isang rectory ang nanaig.
Ang ganda sana nung start for Smart Omega. Chaknu going in with the flicker. Gusto niya gamitin yung heavy spin. Pero sabi ng Blacklist International, okay, gusto mo yung backline namin. Sige, yung backline na lang din ang titignan ni Edward. Pumasok siya with the last insanity. Nakita niya yung mga proper targets sa may bandang likuran, even using the flicker. And again, yung mahirap kasi dito for Smart Omega, yung mga nasa likod, pag wala na mobility spell, sila Andorium, tsaka si Kelra, abot na abot ka ng X-Borg eh. Manlalagit ka kasi dahil may hawak siyang Ice Queen 1. Yung apoy na may yellow pa. Yun yung binibigay ni Agent Pasmado Zero ka eh. Pasmado ka. Magkakalagnat ka nun eh. Init-lamig. Oo. Init-lamig. Si Edward nga, no? Siya yung difference maker sa laban na to eh. Yeah. Yung gulo ng isang X-Borg. Nire-replicate niya yung ginagawa ni Chaknu. Oh, teka lang. Natayo pa ang inhibitor sa may baba. Chaknu, Okay. tataganan ng dalawa. Down goes Oheb. Kelra gets the kill. Edward ngayon, wala siyang immortality. Ryota, tinatry hanapan na naman ng magandang angle for a penalty zone. Okay. Great defense from the barangay. Clutch yun ha. Clutch yun ha para kay Chak Mamba. Grabe. Nahuli niya si Oheb. Ganda ng ipit. Ang ganda ng ipit. Nakakailang gandang ipit na si Chak Mamba dito. And magre-react na lang muna ang Blacklist International. They will disengage. And you need to give it up to Andoryu sa laban na to also. Ang dami niya ring naaambag para sa side ng barangay. Siya yung siya yung follow-up CC kapag nandiyan na, kapag tapos na yung kay Chaknu. Oo. Nakita natin kanina, kaya nabuhay si Kelra. Yung huling proc, yung huling duration ng first kill ni X-Borg, sinalo niya yung mga, kasi si X-Borg, bumabaril-baril din yan eh. Sinalo niya yung damage, sabi niya, sige, content ka muna ngayon, boy. Piso na lang si Kelra. Isang baril na lang. Nabuhay pa siya dahil sa perfectly timed na taunt mula kay Fredrid. Oh man, ang hirap malaman ngayon kung sino nakakalamang kasi for 16 minutes ay hindi ganoon katumaas yung kalamangan sa ating gold. Look at this instant replay. That catch nagmumula kay Chaknu. Oh, ang galing bumasa ni Chak Mamba ng posisyon. And throughout all of that, yun dun sa dinaganan niya, si Oheb talaga yung napanish. Ang hirap i-target din nun no, kung iisipin mo, lalo na't akay katas nasa likod yung isang marksman. Oh, actually, nasa likod nga yun eh. Pero nakita niya nag-step up lang ng konti. Umabante lang. Predict niya lang na pag ginawa ko to ngayon, aabot siya 1 pixel. May stun siya, rorolo yung akay ko, may heavy spin ko siya. At saka walang flicker na na-spend. Wala ring so flicker talagang na na-spend. geometry niya yun. Oo. Ito magla-Lord Fight, by the way. Lahat available. Oh. Kompleto na lahat. Ito na ang 6-7. pinaka-action na Lord Fight I na think makikita natin ngayong araw. Ito ata yung crucial na Lord Fight kasi magsi 18 minutes na rin. Endable yung mga ganitong klaseng Lord Fight eh. No less than 1 minute ang laban na to. May isang ult dito na magaganip magit ulit. Iikot yan. Either sobrang disiplinado na 3 minutes Lord Dance, classic Filipino playstyle, or talagang suntukan. Lord Turn ang hinahanap na magkabilang kupunan. Leo Midnight, 3 ang merong immortality, 4 para sa side ng Omega merong immortality. Meanwhile, 2 lang sa side ng Blacklist. Nako. So lamang sa buhay, kung iisipin mo, Kulang ang ang insurance. barangay, kulang ang insurance sa Blacklist International dito, pero tatapangan ni Sensui. Haharapin niya si Andoryu. Dito sa may River Bush, ang in control Blacklist International, lamang sila doon. Pero sa may Lord Bahagyang Omega ang may lamang. Pero tingnan natin, sabi ni Sensui, roll out. Dinedelay niya ng Okay. fight has already broken out. Si Ryota makatanggap ng Mystic Field. At ngayon, penalty zone sa may dalawa. Ang mapapop ang kanyang flicker. Meron pa rin siya immortality. Renegade with the pull. Sakto ang kanyang target si Kelra. Pero nagpop ang immortality. Haji displaced. Popping Chao's immortality. And down goes Kelra. Kanina mo pumunta yung Lord Andoryu. Meron pa siya retry. Andoryu Omega scores the Lord. The rookie from Omega taking that Lord. Pero sa sacrifice niya ata yung sarili niya sa laban na to dahil 4 ng kupunan ng mga agents ang babanat sa kanya. Mawawala si Chaknu doon sa bandang kabila. 2v5! 4v1 ang nangyari doon. Pero ngayon, ang mapa, kulay pula. 2v3, 2v5, 2v5. 2v5 ngayon. Kaya ba dumepensa ng Omega? Kanila ang Lord, pero sobrang hirap, hindi nila matake advantage. Mabubuhay ba si Kelra do? Aabot ba ang gold standard? Uy, isa pang pull! Renegade finds one. Ryota, another defensive penalty zone. Sasagot na lang siya dito. Popping the immortality. And siya papabagsakin dito. Ribo na lang ang depensa. Buhay si Kelra. Coming back up. Meron siyang torn apart memory. Oh, it's not enough. It's not enough. Basag ang dalawa. Blacklist International taking down 2 towers. At kakapit muli ang Omega. It was Renny J, the hitman, getting Kelra at the right moment, at the right time. Iba talaga pag bumirit na si Hitman. Grabe, hindi ko na kinakaya. Sobrang daming kakaibang nangyari doon sa clash na yun. Napakalupit na naging start
ng Blacklist International. Nahuli nila si Ryota. Although nakaganti siya ng penalty zone, nakalabas siya with the flicker out. Pagka-flicker niya, yung Omega nagdikit ng konti. Kuminang yung mata ni Rene J. Sabi niya, Okay. target locked! Sakto yung lyrics ng 12. Sakto yun. Ano ba yun? Paano ba yung lyrics nun? Hiling ko ikaw. Yun ba yung lyrics nun? Oo. Akala ko kasi gotta be just out of Georgia. Iba yun. Iba na yun. rin pala yun. Luma na yun. Favorite ko kasi yun eh. Man, breakout performance ni Rene J this season 12 ha. Yun Week ba- 1 pa lang. Yun, oo nga eh. At pinapakita niya na siya na talaga si Ready Change. Oh. Medyo matagal na yan, pero pasok. Sige, pasok. Last year. Pasok naman. Last year pa yan. Last year pa pala yun. Oy, wait Ready lang. J. Here's a fight. Andoriu spotted. Again, river control kay Blacklist International. Kailangan natin komento. Ang galing nilang pumosisyon. Galing Sobrang posisyon. importante nung bush na to. Sa pag-Lord take. Teka, by the way, gusto ko lang sabihin, 50 seconds bago tayo magkaroon ng Lord, available na naman lahat. So, pangalawang pinaka-max yung Lord sa araw na to. Kompleto. Kanina, Makakadalawa ba si Rene J kay Kelra? Parang yun ang na-miss tanong. niya si Kelra Yun ang kasi. tanong. Sabi niya, hindi kasi kanina kasi nung game number 1, binigyan niya na yung una niyang kaaway. Oo nga Sabi eh. niya, teka lang, may naaalala ko eh. Oo. Nag-throwback yung Ikaw utak naman, ko eh. kala mo safe ka. Oo, letter K ah. Oo eh. Pero gusto ko lang sabihin kanina, ang lupit ni Andoriu. Panalo na sana yung Blacklist International doon, pero yung Lord Steal na yun, Na-deny. sobrang crucial. And by the way, Kulot gusto ko rin... kulot din si Andorio. Kulot din si Sabi ko Andorio. lang, kulot din. Oh, Chuck no? Oh. Okay, Shinsuwi do, umikot. Ako Roll si Kelra, out. babanatan! Medyo na delikado. Oy! Sumaside step Ay! lang! Kelra! Isa pang hila! Rene J finds the divine judgment. Papabagsakin siya ni Haji. The Haji combo. Double kill for the MVP machine. Walang magawa si Andoriu. At sumabog na ang Hitman! Rene J! Hindi siya naka-airplane mode! Tuloy-tuloy lang ang turbo dahil nahuli niya walang iba kundi si Kelra! Rene J making the play! 5v3. Tumetry dito si Ryota. Ang Oh! dami-dami Outrageous shot! Outrageous shot! Pero papabagsakin siya ni Edward. Oh my And just goodness! like that, ang feathered airstrike ni Ribo. Matagal natin nababanggit si Doc Ribo, the GOAT. Tapos ata! 2v5 Tapos ata! ang depensa. May wave. Last sanity. Ryota buhay pa. Pero hindi na, ladies and May gentlemen. minions! Yan na yun. At mukhang tapos nga! Walang bawi. Blacklist International will take this game! This winning moment is brought to you by